May ginawa ko dito na isang drawing lang ng DCCDI. Ayan o. Ito pala. ACCDI. May ginawa ko dito na isang drawing lang ng DCCDI. Ayan o. Ito pala. ACCDI. Ang ACCDI guys ay ito yung nanggagaling sa sa stator na kuryente. So ipapaliwanag ko sa inyo yung pinagkaiba ng 4 pins at saka 5 pins. So pag sa 5 pins naman guys, ipapakita ko sa inyo na kung saan ba yung wiring ng ignition, yung power niya, yung ground niya, at saka ano pa. Ito guys. Kung makikita nyo yung mark na to, ito yung platandaan ko na ito yung lock sa taas para hindi kayo malito. So, ang lock na yan, siya yung parang nakatayo siya. Tapos, yung isang wiring na una na to, ito yung pulser natin. Ayan, pulser natin yan. Yan yung nanggagaling sa stator. Kung minsan yan, yung kulay ng wiring yan is blue and white. Okay. Yun sa dulo siya guys Ito, nasa dulo siya. Then, ang kabila naman, yung makikita nyo ito, yan yung wiring na papuntang ignition. Ignition. Yung papuntang bago mag-spark plug. Yung ignition guys. Yung parang ganito yung itsura niyan. Parang ganyan. Then, ito yung papuntang spark plug. Yan. Ito yung spark plug. Yan. Yan. Pasensya na sa drawing. Yan. Yan yung spark plug. So, may dalawang wiring yan. Yan. Isang ground. Then, isa yung diretso dito. Ito yung power. Yan. Yan yung power. So, ang sa baba naman yan, kung makikita nyo, kasi stator tayo nagagaling yung power. Yun sa baba na yan, kung makikita nyo, yan, ito yung papuntang stator. Stator. Yan, stator. Yung sa makina. Yan yung papuntang stator. Kasi, pag AC power yung CDI nyo, yung kuryente is nanggagaling dun sa stator. Yan. Then, yung pulser na to, kung nakikita nyo na, sa stator din to galing. Sila yung trigger ng siya yung trigger para lumabas yung power dito papunta sa ignition. Yan, ignition yan. Yan, punta sa spark plug. Yan. Then, yung isa naman, yung sa baba ng pulser, ito yung tinatawag natin na ground. Yan yung ground. Ground yan. Yan ground. So, yung CDI natin, yan yung ground ng CDI natin. Kasi pag wala tayong ground, di gagana yung CDI natin. Yan. So, kung makikita nyo yung sa gitna na to guys, yan, yung gitna na yan. Yan. Yan yung tinatawag natin na kill switch. Kill switch yan. Yan. Kill switch yan. Yan yung papuntang ignition naman, yung sa susian. Yan yung papuntang ignition yan. Yan. Sa CDI, sa ano yan, sa susian. Pag sa DC current ka nagagaling or DC CDI, wala na yung kill switch na yan. Papaliwanag ko mamaya yan kung anong pinagkaiba nila. Bakit wala yan. Okay? Yan. Tatandaan nyo lang, guys, tapat nyo lagi yung sa lock. Ito yung lock eh. Ito yung lock ng
CDI, yung sa taas, yung pinapasukan ng ano. So, lagi yung isipin, yung sa left side or sa right, kung nakaharap sa'yo, kung nasa right, ayan, pulser yan. Then sa left, yan yung ignition. Yan, papuntang spark plug yan. Then, yung baba ng pulser, yan yung ground. Yan yung ground. Yan. Ground yan ng CDI. So, kasi, mayroon naman kasi guys na hindi nyo alam yung, halimbawa, hindi na color coding yung wire nyo. Salpak na salpak kayo. Hindi nyo chinecheck. Mahirap yun. Masusunog yung CDI nyo or kung ano pa mangyari sa motor nyo. So, dapat at least malalaman din natin kung saan ba talaga nanggagaling yung kuryente at ano ba kung paano siya mag-supply ng kuryente ng tama. So, yan yung baba niyan is ground. Ito yung positive. Then, ito yung kill switch papuntang ignition. Pag sinusiyan mo yan, matatanggal yung ground. Kasi pag dumikit sa ground, mamamatay yung motor. Yan, mamamatay yung motor. Yan. Kaya, pag sinusi mo yan, parang yung ground niya, parang naghiwalay sila, kaya umaandar yung motor. Pag pinatay mo naman yan, didikit yung ground, kaya namamatay yung nawawala ng supply yung CDI. Yan. So, punta naman tayo dun sa DC CDI. So, dito, DC CDI. Yan, guys. Ang DC CDI, guys, is 4 pin lang siya, 4 pins. Alos pareho lang naman yung yung position ng wiring. Pero wala na siyang kill switch. Yung nakikita nyo sa gitna ng yung AC CDI, yung nanggagaling sa stator yung kuryente. Ito naman, nanggagaling yung kuryente sa battery or sa accessories natin. So, ito, yung sa taas, ito yung pulser. Pulser pa rin to, guys. Yan. Pulser. Yan yung nagagaling sa stator din, pulser. Then, yung kabila na yan, kung makikita mo. Guys, ito yung lock, Lock yan, Lagi yung tatandaan yung lock para di kayo malito. Baka baliktad yung paglagay. Ayan. yung kabila na yan, yan yung natawag natin na papuntang ignition. Kung makita nyo, ito, spark plug. Ito yung ignition. Then, i-transfer niya sa spark plug. Then, yan yung spark plug niya. Yan. Yung drawing ko lang. Madali na naman yan, guys. Yan yung spark plug niya. Then, yung baba rin ng pulser, ito yung ground. Yan yung ground. Then, ito guys, di ba sabi ko kanina, yung ignition natin na yung sa stator, ito yung sa stator, yung kuryente ng stator, dito yung nanggagaling, dito yung positionan. Pagdating sa DC, guys, hindi to papunta sa stator. Ito ay papunta sa 12 volts natin na sa accessories wire. Pwede nyo itong ilagay sa flasher or basta sa lahat ng signal light, ganyan. Basta may power na pag gumagana yung DC niya, yung direct current. Yan. Pwede ito sa flasher. Halimbawa, ito yung flasher. Ito yung saksakan ng flasher. Ito yung positive. Ito yung negative. So, dito mo lang siya ilagay. Dito mo lang siya ilagay sa positive. Yan. Iipit mo lang yan dyan sa ng flasher. May ipit mo yan. Iipit mo lang papo ng flasher yan. 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 Pwede na yan. So, magkakaroon na ng supply yung CDI natin ng 12 volts. Yan. Then, ilalabas niya to dito sa ignition. Pagdating sa ignition, guys, ita-transfer niya sa spark plug. Kaya umaandar yung motor. Ayan. Yung sa gitna, di na kailangan ng kill switch. Yung sa AC kasi, guys, kailangan ng
ano dito, ng kill switch. Kasi, ano siya yung kailangan siyang may ground dyan para, halimbawa, pag matanggal na yung ground, or under yung motor, tapos pag dikit ng ground, mamamatay siya. Yung kill switch naman ng ng DC CDI, ay ito guys. Ito kasi guys, halimbawa, ito yung power niya. Yan yung power niya. Gumagana lang yung mga accessories natin pag naka-on yung yung susian. Dahil yung susian kasi guys, yan. Pag on ng susian, magsusupply siya ng 12 volts sa mga accessories. So, may kuryente na to. Yan. May kuryente na yan. kaya di pa umaandar yung motor mo, nagsusupply na ng kuryente sa CDI. Yan. Pero sa AC naman guys, pag on mo ng susian, wala pa siyang kuryente kasi kailangan umikot yung sa stator para magkaroon siya ng kuryente na isusupply niya sa CDI. Yan. Yan guys, basta pala tandaan nyo lang yung lock dito na nakaharap sa inyo, yung position ng wiring. Yan. Yung Panzer yan, yung kulay yan guys, lagi umiiba na sa ibang motor yan, pero usually yung kulay niya blue and white. Dito naman sa ibang motor orange, pero yung iba naman black and white. Depende kasi sa motor eh. Ito green, then ito yung power niya eh. Kung sa accessories yan guys, kung minsan black to or minsan red, ganyan. Basta sa positive siya manggagaling. Di kayo malilito. Basta alam niyo yung kung saan pupunta yung wiring. Halimbawa, yung wiring natin dito, ibang kulay na na rewire na ng iba. So, kung kaganda dito guys, halimbawa, alam nyo kung saan pupunta yung wire. Kahit pabalik-balik na rin nila yan, yung wiring na yan. At nagkaroon ka ng idea sa wiring. Tulad dito, alam mo yung papunta doon sa ignition, alam mo papunta sa power, sa ground, at saka sa pulser. Maayos mo yung motor mo. Kasi kung di mo alam, tulad sa iba, kung walang idea lang, pagkakita ng 4 pins, salpak lang. Sa CDI, di alam, ginalaw na pala yung wiring. Di masusunog yung CDI mo. Kaya yun yung kahalagahan ng mas magandang may alam ka kaysa wala. Kasi mayroon minsan di natin alam yung positive pala na ibang kulay na. Kala mo yun yung power, ground pala yun. Nagkabaliktad ka. Sunog yung CDI mo. Kaya sayang. Ay para kung bagong bili mo pa yun, 'di ba? Yun yung mahirap sa iba na, di ba, ayaw nilang matuto na mag-wire, gusto nila, yung alam mo yung sasalpak na lang. So maganda pa rin na alam mo, at least makukorek mo kung mali yung ginagawa nila or makukorek mo yung tamang pag-wire o sa CDI mo para hindi ka masiraan or hindi masira yung CDI mo. Kasi ang mali naman ng CDI guys, hindi naman biro yung price niyan. Sabi mo yung CDI tayong 300 plus, 400 plus, may maganda, 1,000 plus. Pero sayang pa rin eh. May amount pa rin yun eh. Kaya yan guys, sana may matutunan kayo. Then mag-comment lang kayo sa baba para at least kung ano po yung concern nyo, baka magawa natin ng video yan. Yung next naman, tatalakayin natin yung DC CDI, gagana ba siya sa battery? Gagana ba siya kahit walang battery? Yan, sa next na yan guys, gagawa natin ng video yan para at least maintindihan nyo kung gagana ba sa battery kahit walang battery yung kasi sabi nila, di raw gagana yung battery drive pag walang battery. Pero gagawin natin ng video yan. Mag-comment lang kayo sa baba guys para at least malaman ko kung anong video yung pwede kong magawa para mas maintindihan nyo. Okay, thank you guys and good morning again.